Inaanyayahan po ang bawat isa na tayo po'y tumayo at buksan po natin ang ating Biblia muli sa Roma 14, Romans 14. Nabasa po natin kanina yung 1 to 23. Ngayon po ay basahin na lang natin yung 19 to 23. Talata 19 hanggang 23 ng Roma 14, Romans 14. Verse 19, so then let us pursue what makes for peace and for mutual upbuilding. 20, do not for the sake of food destroy the work of God. Everything is indeed clean, but it is wrong for anyone to make another stumble by what he eats. 21, it is good not to eat meat or drink wine or do anything that causes your brother to stumble. 22, the faith that you have, keep between yourself and God. Blessed is the one who has no reason to pass judgment on himself for what he approves. 23, but whoever has doubts is condemned if he eats, because the eating is not from faith, for whatever does not proceed from faith is sin. Sumandali po tayong yumuko at manalangin. Salamat Panginoon sa pagkabasa ng iyong salita sa umaga pong ito. Patuloy na hinihingi po namin ang biyaya ng banal na Espiritu na magbigay po sa amin ng karunungan, pagkaunawa sa bawat salita po na aming pagbubulayan sa umaga pong ito. Gayun din Panginoon ay amin pong itong mailapat sa aming buhay upang patuloy o Diyos kami lumago sa pananampalataya at maging matibay po sa mga pagsubok at lalo po na magkaroon ng kagalakan sa aming pagdilingkod sa iyo. Ano man Panginoon ang iyo pong ibahagi sa amin sa umagang ito, dalangin po namin na ito'y maging pagpapala po sa aming pong personal na buhay at maging po sa buhay ng aming iglesia. Sa iyo po ang papurit, pasasalamat Ama, ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Nung tayo po ay bago pa lamang sa reformasyon, ito pong aral na ito na ating pag-aaralan, the whole Romans 14, ay ang pinakahuling aral na akin talagang pinagtuunan ng pansin sa pagsisiyasat o pag-aaral. Kasi ito isang bagay na hindi po natin na pag-uusapan noon nung wala pa tayo sa reformasyon. Ito pong bagay na ito ay parang hindi natin masyado nabibigyan ng pansin. Ngunit pag napag-aralan po natin siya maigi, ito po ay magbibigay sa atin ng kalayaan at gayon din ay magiging mga responsable po tayong mga Kristiyano sa anuman pong ating gawin sa ating buhay. Ang tawag po dito, nasa confession po natin ito, yung pong tinatawag na Christian liberty and liberty of conscience. O yung Kristiyanong kalayaan at ang kalayaan ng budhi o konsyensya. At ito po ay pinag-usapan sa Romans 14. No? Ito po ay isang bagay na dapat nating pakinggan maigi. At kuhanin po nating aplikasyon na ito at atin pong gamitin sa ating buhay Kristiyano, personal man ito o pang-iglesia. No? Romans 14. Nung nakaraang mga linggo po ay nagpatuloy po tayo dun sa tinatawag na putting on and putting off. Yung pong patuloy na paghuhubad ng kadiliman sa buhay po ng mga Kristiyano at ang pagsusuot po o pagbibihis ng liwanag na kay Hesukristo. Hindi po natin pwedeng sabihin na tayo nasa kaligtasan nang wala pong katotohanan yung araw-araw na pagpupunyagi natin na tumalikod sa kasalanan at sumunod kay Kristo. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay nanampalataya na kay Kristo at naligtas na tayo at meron ng buhay na walang hanggan kung wala po yung tinatawag nating araw-araw na pagsusumikap na tumalikod sa kasalanan at sumunod kay Kristo. Ito po'y katotohanan sa buhay ng isang Kristiyano, no? Yung putting off the works of darkness and putting on the light of Jesus Christ. Although alam natin na ang kaligtasan po natin simula umpisa hanggang wakas ay gawa ng Diyos, ngunit tayo po ay inuutusan o may responsibilidad na kung saan ay patuloy araw-araw tumalikod sa kasalanan at sumunod kay Kristo. Na inilarawan ni Pablo na parang isang paghuhubad ng lumang damit at pagbibihis ng panibagong damit. Kung araw-araw po tayong naliligo for our personal hygiene, upang hindi po tayo magkasakit, ay ganun din po ang buhay Kristiyano. Araw-araw po tayong nagbibihis ng ating luma at madilim na pamumuhay at isinusuot po natin yung liwanag
damit na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. At yan ang magagawa po natin sa kanyang biyaya. Ngayon ay panibago na namang aplikasyon. Gaya nga po ng sabi ko, ito po yung tinatawag sa ating confession na Christian liberty and liberty of conscience, na kailangan talaga natin pong ituon yung ating pansin sa aral pong ito. Actually po, simula po noong Wednesday, ina-outline ko na po itong message na ito. Kaya lang parang hindi ako laging satisfied. Lagi kong binabalik-balikan dahil kailangan kong i-clarify ang maraming bagay. Actually, kagabi po, ng 1:30 ng gabi, although buo na yung outline, inulit ko po siya. Kasi hindi ako satisfied dun sa outline na nagawa ko na a week before. At natapos ako ng mga 4:00 ng madaling araw. At ito nga po, na ating pag-aralan maigi. Ito pong tinatawag na Christian liberty or liberty of conscience. And if ever man po na may question na mag-arise sa inyo tungkol sa bagay na ito, feel free lang po, nalapitan nyo ako at i-clarify nyo po sa akin yung mga bagay na ito. Ano po? So, ito po yung tinatawag nating Christian liberty and liberty of conscience. And titingnan po natin yung kahalagahan ng pamumuhay ng malaya doon po sa tinatawag natin na kalayaan na binigay sa atin ni Kristo, ngunit tayo ay dapat maging responsable na sa ating pamumuhay, hindi tayo magiging katitisuran ng ating mga kapatid kay Kristo. Yung pong tinatawag na exercise of freedom, but at the same time, tempered with love. Iko-consider natin yung mga taong nasa kapaligiran na hindi sila matitisod kung ating isa sa pamuhay yung kalayaan na binigay sa atin ni Kristo. At hayaan niyo pong ipaliwanag ko ito sa 30 puntos o 3 bagay po. Unang-una po is our Christian freedom. Sumunod po is yung our Christian conscience. At ikatlo po is our Christian unity. Siguro sa tatlong puntos na po ito na yung pinakamagaang na pagpapaliwanag sa sinasabi po nating exercising Christian freedom and maintaining church unity. Unang-una po, in verse 3. Buksan po natin muli ang ating Bible, no? In verse 3, sabi po ni Paul sa talata na 3 ng 14 ng Roma, let not the one who eats despise the one who abstains, and let not the one who abstains pass judgment on those who eats, for God has welcomed him. Kailangan ng pagpapaliwanag po sa talatang ito. Alam niyo po, yung sinaunang iglesia noon ay binubuo ng 2 grupo ng tao, yung mga Hudyo at mga Hentil. Yung mga Hudyo alam natin that these are the people of God, na binigyan ng Panginoon ng kautusan, nagtipan ng Diyos sa kanila, na sa kanilang lahi lalabas yung tagapagligtas. Kaya meron silang tinatawag na mga kautusan or set of ceremonial laws na sinusunod, na kung saan yung ceremonial law na yon ay pagpapakita, paglalarawan sa darating na tagapagligtas. Kaya meron po sila yung paghahandog ng mga hayop. Yung dugo ng mga hayop, pinapatay nila, at yun yung parang symbolical na pagpapakita nila ng repentance nila. At alam natin na yung mga hayop pong yun na pinapadugo ay ito po yung paglalarawan sa darating na tagapagligtas, yung dugo ng Panginoong Kristo. Yan yung mga tinatawag na ceremonial law. Meron din po silang tinatawag na iba't ibang mga pista or festivals na iniutos ng Diyos na kanilang ipagdaos. Yung pong Feast of the Pentecost, yung Feast of the Leavened Bread, na lahat yun ay simboliko ng parating na tagapagligtas ng Panginoong Kristo. So sila po yung Hudyo o yung lahi na pinili ng Diyos na saan lalabas yung tagapagligtas, at meron silang ng mga seremonyal na mga kautusan na ito na kanilang ginaganap. Yan po yung mga naging Kristiyano during the early church. Ngunit hindi lamang po sila exclusively ang miyembro ng sinaunang iglesia. Sa kabilang banda ay ang mga Hentil na hindi nila kalahi. Pag sinabing Hentil, hindi Hudyo. Anumang lahi po yan na hindi Hudyo, na kung saan ay naging mananampalataya din. At ang background naman ng mga Hentil na ito ay galing sila sa mga pagano na tradisyon at relihiyon. Sila po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at marami po silang mga practices o mga gawain na pagano. No? Yung sila'y naging Kristiyano, nagsama sila sa loob ng iglesia. At napakalaki pong conflict iyon. No? Ang nagbubuklod lang sa kanila ay ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Kaya ito yung issue in Romans 14. Alam niyo po yung mga Hudyo na naging Kristiyano, hindi nila maiwan-iwan yung mga seremonyal na kautusan na ginagawa nila noon. Kaya kahit Kristiyano na sila, yung iba sa kanila, nagpupunta pa din sa templo, nagdadala pa din ng mga handog,
Yung iba sa kanila ay nagse-celebrate pa din ng mga kapistahan. Yung iba sa kanila ay hindi pa din kumakain ng mga bagay na ipinagbawal sa lumang tipan, na malinaw naman na kay Pedro, sabi ng Panginoong Kristo, pwede nang kainin lahat dahil nilinis na ito ni Kristo. Pero sila, hindi pa din sila makakain ng mga bagay na iyon, hindi pa din po sila maiwanan nila yung pagsisimba sa templo at pagdadala ng mga handog na hayop, hindi pa din nila maiwan yung mga festival o yung mga pista, at maging sa pananamit, hindi pa din nila maiwan yung kanila pong tinatawag na kinalakihan na mga gawi doon sa lumang pananampalataya nilang Judaismo. Naintindihan po natin? Sa kabilang banda naman, yung mga Hentil, nung sila'y naligtas, naunawaan nila na yung kanilang mga gawain na pagano ay makasalanan. Marami naman sa mga Hentil, kung saan kabaliktaran ng mga Hudyo, marami naman sa mga Hentil, talagang tinalikuran na nila yung kanilang pamumuhay, na umabot sa punto na hindi na sila kumakain ng karne, dahil ang tinitindang karne sa palengke ay kinatay ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Extreme naman. Sa kabilang banda, hindi maiwan yung Judaismo. Sa kabilang banda naman, hindi na makapamuhay ng normal yung mga pagano na Hentil, dahil sa lahat na lang ng bagay ay ayaw nilang tangkilikin dahil natatakot sila na baka pag ginawa nila yon ay sumasamba sila sa Diyos-Diyosan at nagkakasala sila sa Diyos. Naintindihan po natin? Yaan po yung sitwasyon ng church na sinusulatan ni Pablo sa Roma. Dalawang extreme. Mga bagong mananampalatayang Hudyo at mga bagong mananampalatayang mga Hentil na hindi maiwan ng lumang tradisyon, at yung isa naman ay kanya namang tinalikuran lahat-lahat na lamang na dati niyang pamumuhay. No? Kaya dito po, itinuturo ni Pablo na malaya na tayo. Na mga Kristiyano ay hindi na po ito nasa ilalim ng mga seremonyal na kautusan o mga tradisyon na ating kinalakihan. Malaya na po tayong lahat. Kung ito po ipapaliwanag ko sa magaang na pagpapaliwanag, sa atin ngayon sa church, ang ating bansa ay, alam natin, majority is Roman Catholicism. Marami sa atin galing from Roman Catholicism. Marami akong Kristiyano na nakilala, na naging mananampalataya, na once na sila'y nakakilala kay Kristo, hindi pa din nila maiwan yung lumang mga tradisyon. Like for example, kami po, ako yung 7 years old yata, yung na-convert ang aking mga magulang sa pananampalataya, na bago kami magsimba sa Christian Church, dumadaan muna kami ng San Roque, noong mga panahon na yon. Kaya nagtataka ako nung bata ko, nagsimba na, sisimba pa ulit. Ba't 2 beses magsimba? Kasi bago pa lang sa pananampalataya, hindi maiwan yung dati. Parang ganun yung mga Hudyo na pinag-uusapan natin dito. And at the same time, kami naman noon ay dahil sa bagong convert, nalaman namin yung evils of idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, kapag may pagsamba sa Diyos-Diyosan, alam natin na yung piyesta, hindi biblical. Ngayon naman, pag meron nagbibigay sa amin ng handa galing sa piyesta, ay hindi namin kinakain. Tinatapon namin. Pero hindi naman pinapakita na doon sa nagbigay. Kasi nga, parang ganito yung kalalagayan namin noon. Parang yung mga Hudyo na hindi maiwan yung dating pananampalataya, at para ding mga Hentil na naging, excuse the term, OA naman sa pananampalataya, na hindi tinatanggap yung pagkain na binigay. Kaya ito, kailangan talaga ito ng malalim po na pag-unawa ngayong umaga patungkol sa Christian liberty. Sabi ni Paul, malaya na kayo sa mga seremonyal na kautusan at mga tradisyon na tao na lagpas sa banal na kasulatan. Hindi na po tayo ngayon natatali sa imposible po na gawain na ating pong makamtan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga seremonyal na kautusan at sa mga tinatawag na tradisyon ng tao. Hindi na po tayo natatali sa paghahandog ng tinatawag na mga handog na hayop, at hindi na din po tayo natatali doon po sa tinatawag natin na mga paniniwala na walang biblikal na basehan. Dahil tayo po'y naligtas na sa pananampalataya kay Kristo. Pinapakomplikado pa po minsan natin. Nanampalataya tayo kay Kristo, sapat ang ginawa ni Kristo sa ating ikaliligtas.
Kaya hindi tayo dapat natatali sa mga bagay pong ito na kung saan ay wala nang saysay, wala nang significance sa ating buhay pananampalataya. Malaya po tayo. Hindi na po tayo natatali sa anumang tradisyon o reliyosong gawain na kung saan ay ginagawa po tayong alipin ng mga bagay pong ito. Kaya yun po yung sinasabing Christian freedom. Simple lang mga kapatid, manampalataya ka kay Kristo. At alam natin, pag sinabing manampalataya, patuloy na tumalikod sa kasalanan at sumunod sa mga pinag-uutos ni Kristo na nandun po sa Biblia. At hindi na po sa kung ano-anong tradisyon o reliyosong paniniwala na hindi naman po sinasabi ng Biblia. At lalo pa natin makikita po mamaya yan sa mga examples. Ngayon na tayo po'y malaya na mamuhay sa kalayaan na ibinigay ni Kristo sa atin, hindi naman po ibig sabihin nito, pwede na tayong mamuhay kung paano natin gustong mabuhay. Bakit po? Dahil bilang mga tunay na nanampalataya kay Kristo at naligtas sa kanyang biyaya, binigyan na tayo ngayon ng Diyos ng konsiyensya o budhi na kung saan ay aakayin tayong mamuhay ng malaya ayon sa kalooban ng Diyos. Pag sinabing malaya, hindi ibig sabihin nito, pwede na tayong magwala. Pwede na mag-party-party kasi ligtas ka na. Pwede mo nang gawin ang gusto mo kasi ligtas ka na. Ang ibig sabihin po ng freedom in Christ, malaya ka nang gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi ang kalooban mo. Ulitin ko po. Pag sinabing freedom, yung Christian freedom, this is not a license to sin, but this is the ability to do the will of God freely. Malaya na ikaw ay hindi napipilitan. Malaya ka ng sumunod sa kalooban ng Diyos dahil sa binigay na konsiyensya o budhi sa iyo ng Diyos. Naalala niyo po, si Jeremiah, si Isaiah, at yung mga iba pang prophets, si Ezekiel, sabi nila na ang Diyos bibigyan tayo ng bagong puso. Yun ang unang-unang ginawa ng Diyos, binigyan tayo ng bagong puso, kaya tayo nanampalataya kay Kristo. Ngayon, yung bagong pusong iyon, ito po yung tinatawag nating budhi o konsiyensya. Which lead us to the next point. Sa verse 23, basahin po natin. Sabi po sa verse 23, "But whoever has doubt is condemned if he eats, because the eating is not from faith, for whatever does not proceed from faith is sin." Anumang bagay na ating ginagawa na walang pananampalataya ay pagkakasala. Kaya nga ang Diyos ay binigyan tayo ng budhi o konsiyensya. Ano bang ibig sabihin ng conscience? Conscience is the sense of right and wrong. Ang konsyensya po, ito po yung nagbibigay sa atin ng pagkakilala ano ang tama at ano ang mali. Apart from the freedom that God has given to us, we are also given yung conscience na ito. Binigyan tayo ng Diyos ng budhi. Mababasa natin sa Acts 5:29, sa Isaiah 8:20, na kung saan ang budhing ito ay naaayon sa salita ng Diyos. Unang-una po yon, nasa confession natin yon. Yung conscience natin ay pwede lamang po itong itali. Ang konsensya natin ay pwede lamang itali ng salita ng Diyos. Ano man po na nasusulat sa salita ng Diyos ay ang ating magiging konsyensya. Ito po ang magbibigay sa atin ng pagkakilala ano ang mabuti at masama. At gagaya nga po ng mga nabanggit dati, nagkaroon tayo ng sermon series on the moral law or the 10 Commandments. Yung pong tinatawag nating budhi ay nakatali sa kalooban ng Diyos na nasusulat sa kanyang mga kautusan. May mga malilinaw po na ibinigay ang Biblia na listahan ng kasalanan. Like for example, yung idolatria, pagsamba sa Diyos-Diyosan, kasalanan. Sabi sa moral law, rebellion, o yung theft, o yung murder, o yung adultery, yung lying, yung covetousness, yung pagpapaliban ng Sabat. Yan yung malilinaw na utos sa atin ng Diyos. Na dyan dapat nakatali yung budhi natin. Malaya na tayo doon sa mga utos ng tao at mga reliyosong gawain, ngunit meron pong malinaw na binigay ang Panginoon ng mga kautusan niya na magtatali ng ating budhi na magsasabi ano ang tama at ano ang masama. Kaya ang Diyos ay itinali ang ating budhi sa mga bagay na ito na huwag nating gawin ang mga bagay na ito kundi tayo magkakasala sa Diyos at kung tayo man po ay magkasala ay tayo kagad po ay magsisi
sa mga pagkakasalang ito. Yun yung budhi na meron tayo. Yun yung nagsasabi sa iyo na huwag mong gawin yan. Yun yung Word of God na nasa puso natin na pinapaalala ng Holy Spirit na ito yung tama, ito yung mali. So kahit po tayo'y malaya na sa mga utos na pangreliyoso o yung pong mga tradisyon ng tao, meron pa din pong budhi na nagtatali sa atin na kung saan ay nagbibigay kalayaan na sundin natin ang kalooban ng Diyos. Nakita niyo yung paradox? Malaya ka na, pero itinali ka na. Parang pag sinabing paradox, parang magkakontra. Lagi ang Bible, punong-puno ng paradox. Ikaw ngayon ay pinalaya na sa mga kautusan at kasalanan at mga tradisyon ng tao, ngunit ikaw ay naitali ngayon, yung iyong budhi ay itinali sa kalooban ng Diyos. May paradox po yung tinatawag nating conscience ng tao. Ngunit ang nakalulungkot ay ito. Ngayon na malinaw na sa atin yung freedom and yung conscience, ito yung problema. Marami pong mga aral na mula sa tradisyon ng tao at mga reliyosong institusyon na nagdagdag sa listahan ng Diyos patungkol sa kasalanan. Sa madaling salita, marami pong mga iglesia, nagpapakilalang iglesia o mga Kristiyano na nagtuturo ng mga bagay na ito'y kasalanan, ngunit di naman sinasabi ng Biblia na kasalanan. Naintindihan niyo po? May mga ganyan po ngayon, na hindi naman sinabi ng Biblia na kasalanan, ngunit itinuturo bilang kasalanan. And that is wrong. At ito yung ina-address ni Paul sa kanyang liham dito sa chapter 14 ng Romans. At ang mga pagdadagdag pong ito ng mga pagkakasala na hindi naman sinabi ng Biblia na kasalanan, ay ang mga ilang pagbabawal sa pagkain sa ilang klase ng pagkain o inumin, o yung mga pagbabawal po sa pagsusuot ng mga kasuotan, o yung pagbabawal po sa pagkikilahok sa mga iba't ibang aktibidad na hindi naman sinabi ng Biblia na masama o kasalanan. Yan ang problema ngayon. Meron tayong freedom at meron tayong conscience, kaso ang problema, meron pong mga human tradition and religious institutions na nagdagdag sa listahan ng Diyos ng mga kasalanan na hindi naman sinasabing kasalanan. For example, meron pong mga religious institutions o mga iglesia na talagang tahasang tinuturo na yung alak ay kasalanan o masama or evil. Pero remember what King Solomon said about wine sa tinatawag nating Ecclesiastes. He is thanking the Lord, he is worshiping God for a good wine. Pero, teka lang, hindi ako nagpo-promote na kayo'y mag-inom ng alak. Ang sinasabi ko po, hindi sinabi ng Biblia na masama ang alak. Ngunit nagbigay ito ng warning sa paglalasing na pwedeng mauwi sa kung ano-anong mga implikasyon. Sakit, maoy, ano niyo maoy? Nagwawala. At kung aksidente, the Bible has given us warning against drunkenness, which could lead to implications that are bad. Pero never in the Bible you will find a single verse that tells us na yung pong alak ay masama. In fact, King Solomon celebrates a good wine because this is part of God's common grace. Intindihan niyo po yung sabi ko? I am not promoting ang pag-inom ng alak. But I am saying that it should not bind our conscience na yung alak is evil. Magkakasala tayo niyan. Intindihan niyo po yung sabi ko? Nung dumating ang mga praile, ang mga Espanyol, na mga tinatawag natin na mga pari, dinimonize nila ang wine. Pero sila mismo lang ang tumatanggap ng wine kapag ka, tama ba? Di ba kapag communion, sila lang yung umiinom ng wine? And then yung dumating yung mga praile sa Pilipinas, sinasabi niya sa mga Pilipino na Indio, nakasalanan ng alak. Which is, hindi po yung alak ang masama. Ang pinagbabawal ng Biblia, ang paglalasing. Naintindihan niyo po yung sasabi ko? Ito yung tinatawag nating Christian freedom. So, pwede pong uminom ng alak ang Kristiyano, but I'm not promoting it.
Pero pinag-iingat ang paglalasing na pwedeng mauwi sa hindi magandang sitwasyon. At isa po dyan na pwedeng maging implication, na pinakatingin ko yung malala, ay yung masira yung patotoo natin kay Kristo. Kasi sabi di ba ni Paul, everything is permissible, but not everything is profitable. Pwede mong gawin yon, pero hindi yon lahat ng bagay nito ay makakabuti. Kasi maaaring masira ang yung patotoo sa paglalasing. Naintindihan po natin? Merong freedom and merong conscience na kailangan po nating dapat intindihin ito. Hindi naman po yun, no? Kasi may mga churches na yung tinatawag na teeter-totter. Ibig sabihin talagang pag nakatikim ka ng wine, ay sinner ka na, sinful ka na. No? Well, yung context po ng communion, wine talaga ginagamit dyan. Yung panahon ni Jesus, wine talaga yon. Pero hindi sila naglalasing. They're using it bilang pagkain. Pero hindi dahil sa walang taros na pagsasaya, walang kabagay-bagay, magpapabili ng emperador, magiinuman, magbibideo okay, mamaya mag-aaway-aaway na, tumaob sa motor. Naintindihan siya, sabi ko po. Maging matalino po tayo, mga Kristiyano. Ano pa? May mga Kristiyanong institusyon po na kung saan ay merong strict dress code. Pag Sunday, ang babae kailangan palda lang. Ang lalaki kailangan may tie. O kaya barong na long sleeve. Pag hindi ka nakaganyan sa church, pag dumating, makasalanan ka. Kasi hindi mo na Alam po, sabi po ng Bible, maging modest lang tayo sa ating pananamit. May utos naman talaga na maging proper. Pag sinabing modest, tama yung ating pananamit pag-araw ng linggo. Huwag naman yung pag ikay mananambahan, nakasando ka na, nakashorts ka pa, para ka mag-swimming. Ilagay mo din sa ayos. Although malaya kang gawin yan, hindi naman nakatingin ng Diyos doon, pero, mga kapatid, hindi naman kasalanan kung may pumunta po dyan na nakashorts at nakadamit. Maaring baka mamaya nasira natin siya sa kalye na hindi masama yun. Pero, you have to be proper conforme sa sitwasyon mo. Isipin niyo po, kung ako'y pumunta ngayon dito nang naka-shorts at nakasando at magpo-preach sa inyo, hindi ba kayo madidistract? Hindi ba kayo matitisod? Ano ba yan, si pastor? Yung suot niya kahapon, pagbangon niya, yun ang suot niya ngayon, mangangaral ng salita ng Diyos. Parang hindi niyo ako pakikinggan yan. Meron pa pong mga reliyosong institusyon na kung saan, kailangan to ng malalim na pangunawa, ay hinahatulan ang mga may tattoo. Well, ibang usapan po kapag kahit yung tattoo yun ay nandun na bago siya maging mananampalataya or mananampalataya na siya nagpatattoo siya. Alam niyo po, the Bible in the New Testament does not condemn yung tattoo, pero doon sa Old Testament meron. For the Israelites. Yung pagpapatattoo po ngayon ay hindi natin pwedeng i-condemn na yan ay isang kasalanan. Kasi on a Gentile context, it is a form of art. But I'm not promoting na magpatattoo. Although ako gusto ko, kasi ako tapos ako ng fine arts, na-appreciate ko yung art. Ako gusto ko. But I will not do it for the sake of conscience ng aking nasa paligid. Why? Maaari pong matisod ang isang tao na makita yung pastor may tattoo. Dito pa naman sa atin pong kulturang Pilipino na napaka-judgmental, ay hindi magiging beneficial if I will do that. Ano ba po? May mga institusyon na kinokondena na. Yung pong tinatawag natin na pagkain ng dinuguan. Alam nyo ba, nakasalanang kumain ng dinuguan pag walang puto? Dati po, true story, nung nandun pa kami, wala pa kami sa tamang pagkaunawa ng doctrine and theology and confessions, bawal sa aming household kumain ng dinuguan. Kasi nga, mayroong pagtatali ng konsensya noon doon sa kinalakihan naming pagtuturo. Pero halughugin niyo po ang New Testament, walang makikitang pagbabawal sa dugo. Meron lang malapit na verse, yung sa Jerusalem Council, nasabi nila doon sa mga Kristiyano na huwag kakain ng pagkain na kung saan ay strangled at may dugo pa. Yun yung pinakamalapit.
Pero tandaan natin that yung pong, kaya nga importanteng sermon series no? Yung exposition ng Word of God. Yung verse na yun is not a proof verse na pagbabawal ng pagkain ng dinuguan. Dahil yung po ay temporary lamang na tinatawag po natin na, anong tawag? Temporary na ordinansa sa iglesia noon upang hindi magkatisuran ang Hentil at ang Hudyo. Pero right after that, wala na tayong makikita pang pagbabawal. That is a temporary setting lamang. Kaya ngayon, may mga religious institution na nagsasabing huwag kakain ng dinuguan. Although sabi ng Biblia, ingatan natin ang ating katawan because I'm not also promoting dinuguan. Lagi-lagi, kung araw-araw ulam mo dinuguan, masama din naman yon. Alam mo bakit? Kasi sa dugo, nananalitay ang sakit ng tao o ng hayop. So, hindi dapat na gawing doktrina ng iglesia na bawal ito, bawal ito, bawal ito, bawal ito, bawal ito. Kung hindi sinabi ng Bible na ito'y bawal, malaya po tayo. Meron naman mga religious institution na pinagbabawal sa mga miyembro makinig ng sekular na music. Dapat puro praise and worship lang. Meron ganon. May mga talagang churches or mga nagtuturo po na huwag makinig ng secular music. No? Kasi yan ay hindi maganda. Dapat puro ang awitin ay sa Panginoon lang. Well, alam nyo po, yung pong tinatawag na utos ng Bible sa Colossians na umawit tayo ng psalms, hymns, spiritual songs, ay nandun naman talaga. Ngunit hindi naman ito totally nagbabawal for us to listen to secular music. Maging matalino nga lamang ano ang sinasabi ng mga awitin na ating pinakikinggan. Pero wala po tayong makikita na bawal ang secular music in the New Testament na pinagbawal ito sa mga Kristiyano. Well, nung panahon ni Jesus, pag umating siya ng wedding, may mga tugtugan doon na secular. Noong mga panahon na yon. Kaya, hindi po dapat ipagbawal ang hindi pinagbawal ng Biblia. Ano pa? Meron pong mga religious institution na talagang pinagbabawal nila anumang klase ng paglilibang. Kagaya po ng sports, ng panonood ng sine, would you believe, meron dating material yung mga Baptist na, yung mga sinaunang Baptist. Kung naalala niyo po, ginagamit natin yung dati test, na yung panonood ng sine ay kasalanan. Pag pumasok ka ng sine, kasalanan yun sa mga Kristiyano. Saan nakita natin sa Bible yun? No? Na magiging kasalanan. Nasaan yun? Module talaga ng discipleship noon, no? Na hindi pa natin naintindihan yung Christian liberty and liberty of conscience. Bawal na maglaro ng video games, manood ng pelikula, mag-sports. Sabi ng Bible, everything is permissible but not all things are profitable. Kaya hindi natin dapat husgahan ng mga Kristiyano na meron pong mga libangan na ganito at yung mga Kristiyano din naman na hindi nagkakaroon ng ganyang libangan. Yun yung pinagbibili ni Pablo. At ito pa, isang usapin. At ito'y recently lang na naging maliwanag sa atin. May mga religious institutions o mga churches na pinapromote ang celebration ng Christmas. Kaya may Christmas party, mayroong caroling, mayroong mga disenyo sa bahay o sa church, may Christmas tree, December 25. Although wala tayong makikita po sa Bible na talagang inutos na i-celebrate ang birthday ni Jesus, wala nga pong date sa Bible kung kailan yung birthday ni Jesus, may mga tinatawag po tayong churches na ini-impose na i-celebrate ito at meron din namang hindi tinuturong i-celebrate. Kaya itong mga bagay pong ito ay pagtatali sa konsyensya ng mga Kristiyano na dapat ba o hindi dapat mag-celebrate ng Christmas. To make the story short, yung mga examples na binigay ko, ang punto ko po doon, pag hindi sinabi ng Biblia na kasalanan, ay wag nating tawaging kasalanan. At kapag hindi naman po sinabi ng Biblia na wag gawin, ay wag naman po pag sinabi naman po ng Biblia na ito ay dapat gawin o tangkilikin, doon po tayo susunod. Ngunit pag hindi sinabi ng Biblia na ito po ay kasalanan, wag nating tatawaging kasalanan. Tandaan po natin ang mga tradisyon ng tao o ang mga batas na inilalagay ng isang relihiyosong institusyon ay hindi pwede nitong palitan ang salita ng Diyos.
Huwag nating tawagin ng kasalanan ang hindi tinatawag ng Bible na kasalanan. Dahil ito po ay magiging laban sa kalooban ng Diyos, pagdadagdag ito sa kalooban ng Diyos, na kung saan ay pinag-iingat po tayo. Remember, in Revelation, may anathema sa mga magdadagdag sa salita ng Diyos o magtatanggal sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, upon learning these things, na hindi naman yung wine ay evil, yung diniguan ay okay lang kumain, o yung Christmas pwedeng i-celebrate, pwedeng hindi, o yung tinatawag po natin na pananamit ay hindi natin dapat yan bigyan ng judgment. Yung tattoo ay hindi tayo dapat mag-judge sa nagpapatattoo o sa hindi nagpapatattoo. Learning all these things, huwag tayong ma-excite at mataranta ngayon na pwede pala yun. Kasi yung last point natin, bago po tayong mamuhay ng may kalayaan ng budhi na ibinigay sa atin ni Kristo, kailangan natin unang isipin ang ating relasyon sa mga kapatid kay Kristo. Naintindihan niyo po sabi ko? Naintindihan natin yung freedom. Naintindihan natin yung conscience. Naging malinaw sa atin ngayon ang mga bagay na ito. Pero bago mo gawin ang kalayaan na meron kang iyan, ito yung bilin ni Paul. Kailangan po muna nating intindihin o bigyan po ng konsiderasyon ang ating relasyon sa ating mga kapatid kay Kristo. No? And yun yung last point po natin, our Christian unity. In verse 1, balik po tayo sa ating talata. Sabi po sa verse 1, as for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions. At yung pong verse 20 to 22 na ating binasa, do not, for the sake of food, destroy the work of God. Everything is indeed clean, but it is wrong for anyone to make another stumble by what he eats. Naintindihan po nating malaya tayo at ang konsensya po natin ay natatali lamang sa mga sinabi ng Diyos sa Scripture. Ngunit bago po natin i-celebrate yung ating Christian freedom, kailangan mo natin intindihin kung may matitisod ba na kapatiran. Tingnan niyo yung word ni Paul sa verse 1. Sabi doon, Paul urged the stronger Christian, yung mga malalakas na Kristiyano, na maging considerate o magkaroon ng konsiderasyon for the weaker Christians o sa mga mahihinang kapatid sa loob ng Iglesia ng Roma. Sabi ni Pablo, yung mga malalakas po na mga kapatiran kay Kristo, ito yung kanyang ina-address dito o ang kanyang tinatawag dito ay ang mga Kristiyano na mga mature na o malago na. Sino ba yung malagong Kristiyano? Yung mga nakakaunawa na siya ngayon ay meron ng kalayaan kay Kristo at meron na siyang kalayaan ng budhi na sundin ng kalooban ni Kristo. Yung nakakaintindi sa Christian liberty. Those are the stronger brothers. Samantalang the weaker brothers, ayun pong mga hindi pa nakakaintindi sa Christian liberty. Na kung saan, nandun pa rin sila sa Old Testament, ceremonial law, and nandun po sila sa extreme na paniniwala na dapat na silang lumayo sa komunidad na kanilang kinabibilangan. Yun yung mga weaker Christian, yung madaling matisod sa mga bagay na hindi niya palubusang naiintindihan. Yun ang bilin ni Paul. Masisira ang pagkakaisa ng iglesia kapag may kapatid na matitisod pag ginamit mong yung Kristiyanong kalayaan. Sabi nga, hindi masama yung wine. No? Pero kung ipopost mo pa sa social media, at may mga bago tayong mananampalatayang kapatid kay Kristo na galing sa alcoholism, would you think it would be beneficial for him to see that you are consuming wine? Pineflex mo yung Christian liberty mo, but at the same time, you are letting a brother stumble on his Christian faith. Natitisod siya. So, sabi ni Paul, is it better to use your Christian liberty or to consider your weaker brother? Ikonsidera mo ang iyong mahinang kapatid. So the point this morning is be responsible with your Christian liberty.
malaya ka na kay Kristo. Kumain ka ng dinuguan kung gusto mo. Magsuot ka ng damit na gusto mo. Gawin mo yung mga libangan mo. Pero intindihin mo muna ang mga kapatiran kung may mahinang kapatiran na maaring matisod sa iyong ginagawa. Kasi alam niyo bakit? Ginagamit mo nga yung Christian liberty mo na hindi ka nagkakasala, ngunit sabi ni Paul, magkakasala ka naman pag may natisod sa iyo. Pwede mong gawin yung Christian liberty, but kapag may natisod sa iyo, kasalanan mo yun sa Diyos. Naintindihan niyo po yung sinasabi ko. Kaya nga dito po sa church, we're not legalistic about sa pananamit, about sa food, sa diniguan, or hindi tayo legalistic na dapat ito yung gawin natin, may set of rules tayong inimpose na policy. Hindi. Ang ating ini-impose is the Word of God. Hindi po mga polisiya na ginawa ng tao. Malaya na tayo. Pero mga kapatid, kailangan mong i-considera muna ang iyong ginagawa na hindi naman kasalanan, ngunit kasalanan para sa iyong kapwa mananampalataya. Naintindihan po natin? Alam mong hindi yung kasalanan kasi hindi sinabi ng Biblia na kasalanan, ngunit mag-ingat ka kasi baka yung ginagawa mong yan, hindi nga pa naintindihan yung Christian liberty, ay kasalanan para sa kanya. At pag siya'y natisod, kasalanan mo yon. Ganun din. Parang bago po ba ito sa ating pandinig? Kasi before, hindi natin ito gano'n na pag-uusapan. Pero ito ay bahagi ng gospel. Kailangan natin maintindihan yung ating freedom in Christ. But at the same time, yung our responsibility to glorify also din ang Panginoon. Kaya nga ito po yung issue dito sa Roman Church. Sabi ni Paul, kayo na nakakaintindi sa Christian liberty, consider the weaker brothers na nagpapatuloy pa din sa Old Testament ceremonial laws at yung mga Kristiyanong kapatid natin na hindi na kumakain ng meat, mga hentil, dahil natatakot sila na sila'y mahulog sa tinatawag nating pagsamba sa Diyos-Diyosan. This is not, hindi po ito kompromiso, no? Ito naman ay non-essential matters. Kaya ito po isang bagay na sabi ni Paul ay pwede niyong bigyan ng consideration. Pwede niyong unawain muna ang inyong kapatid. Oo nga, alam mo yan, bagay na yan. Salamat sa Diyos, malago ka na sa pagkaunawa ng Ebanghelyo, ngunit sa pagkalago mo sa pagkaunawa ng Ebanghelyo at pamumuhay dito, kailangan mo pa ding intindihin o ikonsidera ang mga kapatid na wala pa sa ganyang level ng pag-aaral. Kaya nga, I am urging ang bawat isa to join our discipleship. Wag po tayong manatili na lang sa gospel message. Lumago po tayo sa mga implication and application ng gospel message. That is why meron po tayong tinatawag na discipleship. Upang hindi tayo manatiling bata sa pananampalataya, puro gatas na lang, we need yung karne or mga aral po na malalalim at mabibigat na aral patungkol po sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Remember po, kaya nga ito yung sense sa Colossians na whatever we do, whether we eat, naalala niyo yung verse na yun? Whether we eat or we drink, we do it for the glory of God. Ikabit niyo yan sa Romans 14. Naintindihan po ninyo? Kasi parang ang layo kumain o uminom. Gawin niyo sa kalwalhatian ng Diyos. Diba, dapat mas maganda kayo man ay magbahagi ng ebanghelyo o maglingkod sa iglesia, gawin niyo sa kalwalhatian ng Diyos. Pero bakit po we eat and we drink? Kasi kinoconnect ito ni Paul doon sa Christian liberty and liberty of conscience ng Romans 14. Kaya mga kapatid, yun, paalala sa atin, no? Malaya ka kay Kristo, ngunit ikaw'y maging responsable sa iyong patotoo. At baka may mga kapatid na matisod sa pananampalataya kung gagawin mo iyang bagay na yan, na para sa iyo ay naintindihan mong di kasalanan, ngunit sa kanya'y kasalanan, pag siya po ay natisod ng hina at nagkaroon po ng hindi pagkakaunawaan sa iglesia, yan po ay magiging kasalanan
na kung saan ay sa atin po ibibilang. And so before we use our liberty in Christ, we must first consider our weaker brothers that could stumble in their life of faith and could lead to the disunity of our church. Kaya yun po yung ating challenge. The whole preaching is the challenge. Sabi po dun sa challenge natin sa ating pagtatapos, let us live freely in Christ. And enjoy natin yung Christian liberty or yung freedom na binigay sa atin ng Lord. Pero habang ginagawa natin yan, panatiliin natin yung kapayapaan among our church. Make sure na no one would stumble at maglilid po ito sa tinatawag natin na hindi pagkakaisa ng iglesia. Again, Christ has freed us. Maaari na tayong mamuhay ng ayon sa konsensya na binibigay sa atin ng Diyos at hindi po sa mga gawa-gawang utos lamang ng tao, pero kailangan po nating gawin ang kalayaan na ito, kalayaan ng ating konsensya kay Kristo, nang mayroong pong pagsasaalaala sa ating mga kapatid na bago sa pananampalataya na maaring matisod at pag ganun po, tayo ay magkakasala. Kaya nga in exercising also our freedom of conscience in Christ, sa mga disputable matters. When we say disputable matters, ay hindi klaro o hindi malinaw na malinaw sa Biblia, hindi dapat ito pagtalunan, kundi gamitan po natin ng tinatawag na grace o biyaya sa isa't isa. Huwag nating hatulan yung kumakain ng dinuguan at hindi kumakain ng dinuguan. Huwag nating hatulan po yung mga Kristiyano na iba ang preference sa atin regarding disputable matters na usapin po sa Biblia. Upang ano po? Upang patuloy na maluwalhati ang Diyos sa ating pagkakaisa at maluwalhati siya sa kalayaan na ating nararanasan kay Kristo. At magagawa po natin ito sa biyaya ng Diyos, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, para sa kagalakan ng ating kaligtasan kay Kristo at sa kaluwalhatian ng ating Ama na nasa langit. Again, to glorify the Trinity. Magagawa natin ito by the power of the Holy Spirit. Magagawa po natin ito dahil sa kagalakan ng pagdiligtas ni Kristo sa atin. At magagawa po natin ito para luwalhatiin ang ating Ama na nasa langit. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay umawit ng himnaryo bilang tugon sa katotohanan ng salita ng Diyos sa ating buhay. Ano yung second? Okay. Yun, Jesus paid it all. Mm-hmm. I hear the Savior say, "Thy strength in it is more." Shadow weakness, watch and pray, finding reason all in all. Jesus paid it all to Him I owe. Sin and left my crimson to stay. He washes white as snow. Lord, now when did I find Thy power and sign alone can change the leper's spots and melt the heart of stone. Jesus paid it all to Him I owe. Sin and leper, crimson stain, He washes white as snow. For nothing good and bad were by Thy grace to lay. I wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all
Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left our crimson stain, He washes white as snow. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washes white as snow. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Kataas-taas ang Diyos, aming pong Ama na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy po na pagtuturo, pagtutuwid at pagbibigay kalakasan ng iyong pong ebanghelyo na naipangaral po sa umagang ito. Dalangin ko, Panginoon, na sa bawat salita na amin pong napakinggan, ito po ay magbigay sa amin ng malinaw na pagkaunawa sa mga aplikasyon ng ebanghelyo na aming natanggap mula sa Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoon, sa kalayaan na ibinigay niyo po sa amin. Kalayaan po sa mga tradisyon at mga gawa ng mga utos o atas ng tao na kami ngayon po ay namumuhay sa gawa lamang ng Panginoong Jesucristo na nagbigay po sa amin ng kaligtasan, kapatawaran at buhay na walang hanggan. Patuloy, O Diyos, na ang aming pong kalayaan na ito, na aming pong tinatamasa, ay maging pagpapala po sa aming kapwa at hindi maging katitisuran. Bigyan niyo po kami ng karunungan na sa aming pong paggamit ng mga kalayaan na ito, ay maging kalakasan pa din po ito sa aming mga kapatiran, lalo na mga bago sa pananampalataya. Patuloy, O Diyos, na dinadalangin po namin na sa aming sabay-sabay na paglago sa Ebanghelyo, ay patuloy, Panginoon, na magkaroon po ng pagkakaisa para po sa mga layunin ng Ebanghelyo ang iglesia pong ito. Dalangin ko po, Panginoon, na sa umagang ito, na kung meron man pong mga katanungan o meron man pong mga pagtatanto na kami po ay natanggap sa umagang ito, patuloy po na turuan niyo po kami at patuloy po namin, Panginoon, maunawaan ang magiging aplikasyon ng aral pong ito, na kalayaan ng Kristiyano kay Kristo at ang kalayaan po ng aming budhi at ang aming pong pagsasangalang-alang sa aming kapatid. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na isa naman po itong pagpapala sa aming individual o personal na buhay, pananampalataya, at pagpapala din po sa iyong iglesia na patuloy po ninyong inuhubog tungo po sa larawan at wangis ni Kristo. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin. Ang lahat po ng ito ay amin pong pinagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po'y magsabi ng Amen.